para sa produksyon ng agrikultura, makapagbigay ng modernong kagamitan sa pagsasaka upang suportahan ang mabisang produksyon, pamamahagi at pag-iimbak ng pagkain. Susulong din natin yung tinatawag na subsidized utilities program upang magbigay ng subsidiya ang gobyerno sa mga bayarin sa tubig at kuryente na nakatuon sa mga pamilyang may mababang kita. Ako, kasama rin ako sa advocacyang ito, ako'y natutuwa sapagkat si Attorney Hinlo merong tinatawag na state subsidized farming, no? So si Attorney Hinlo meron siyang tinatawag na state stage farming. Ako ganun din ang advocacy ako. Dapat ang gobyerno ang siyang magbigay ng gabay sa mga ating mga farmers. Mahaba-haba po ito kung i-explain ko sa inyo lahat dito. Mamaya na pagka tayo ay nandyan na sa Senado kung ako'y papalari ng dakilang ama, so sasabi ko po sa inyo, nakadetalye na po yan lahat sa aking panuhala. Detalyado na po yan kung paano gagawin. Ngayon, medyo mga ano lang ito, mga introduction lang para sa inyong kaalaman. Pagkatapos, hindi lang ang pamayanan ng dapat malusog na Pilipinas, kundi may edukasyon na Pilipinas. Kasi nakita ninyo, ang edukasyon natin, napakababa. Marami ang college graduate pero hindi naman makapagtrabaho. So magpapasa ako ng School Infrastructure Development Bill upang maglaan ng mga pondo para sa pagpapabuti ng pasilidad ng paralan, lalo na sa mga rural na lugar upang matiyak ang kalidad ng edukasyon. Magpapasa rin tayo ng Patriotic Curriculum Act na naglalayong magbigay ng libreng kalidad na edukasyon na nagtutuon sa pagpapalakas ng makapilipino at paglaban sa mga negatibong ideolohiya tulad ng mga komunista. Iyan ay aking advokasya kahit sa akin pong paralan na itinayo, ang Jose Maria College Foundation Incorporated. Kita ninyo dyan, napakarami ko na pong advokasya para sa ating mga Pilipinong kabataan para maging lawyer, maging abogado, pipili lang sila ng kurso nila. Iyan po ay libre lahat sa akin pong pangangalaga sa JMCFI. At yan, kung ako ay may luluklok bilang